Ang ganda-ganda mo naman ngayon, Faye, ah. Puri sa kanya ng kanyang kapitbahay na si Aling Celine. Aba, Aling Celine. Ba't si Faye lang ang napansin nyo? Ang ganda ko din naman kaya, ha? Singit ni Cheska. Sus, nambobola ka na naman, Aling Celine. Sagot na lamang ni Faye kay Aling Celine. Hindi sa nambobola talaga ako sa'yo, Faye. Pero grabe, ang ganda mo talaga. At grabe, napaka-sexy mo sa suot mong yan. Ganun ho ba? Maraming salamat ho, Aling Celine. Saan bang punta nyo? Sa mall lang ho. Alam nyo naman, pinadala na naman si Faye ng kanyang ama ng pera. Kaya magmamall kami. Sagot ni Cheska. Hoy, Cheska, huwag kang singit ng singit dyan. Di ka ang kinakausap ko, si Faye. Masungit na sagot ni Aling Celine. Aling Celine, ayaw magsalita ng kaibigan ko. Kaya ako na lang, okay? At isa pa, napaka-chismosa mo talaga, Aling Celine. Bakit ba tinatanong mo pa kung saan kami pupunta? Ano ba pakialam mo? Oy, Cheska, huwag ka na nga magalit. Abay, maganda ka rin naman din. Pero seryoso, saan nga kayo pupunta? Sa mall ho, Aling Celine. May bibilin lang ho kami. Sagot na lamang ni Faye. Ba't ang sexy-sexy nyo? Kung saan mo lang pala kayo pupunta? Aling Celine, huwag niyo na ho pakialaman kung anong susuotin namin. Kasi kami naman ho yung magsusuot nito at hindi kayo. At kung sasabihin nyo na baka mabastos kami susuot namin, nagkakamali ho kayo. Dahil hindi po mangyayari yun. Saad ni Faye. Tara na nga, friend. Baka may ikalat na naman kababalaghan tong si Aling Celine. Mataray na saad ni Cheska. Habang napairap na lamang si Aling Celine. Si Aling Celine kasi ay isa sa marites sa kanilang bayan. Kung kaya't iniiwasan nila Faye ito. Subalit ngayon ay nakatagpo nila ito sa daan. Mabuti na lang at nakagawa na sila ng paraan para makaalis na. Alam mo, friend, baka may issue na naman tayong dalawa dito. Nakita kasi tayo ni Aling Celine. Panimula ni Cheska. Hayaan mo na nga yun, friend. Ang importante, hindi naman yun totoo. At isa pa, yung bibig mo ha, pakisara. Buti hindi ka nadulas para malaman nila kung saan talaga tayo pupunta. Sisi, alam ko naman yun, no? Nairita lang ako kay Aling Celine. Kasi, parehas naman tayong maganda, no? Pero ikaw lang napansin. Well, sabagay, maganda ka naman kasi talaga eh. Sis, hindi mo na ako kailangang bulahin. Pero sorry ka lang talaga ngayon. Maglalakad tayo. Dahil wala pa akong pera. At kukuha pa lang tayo ng sustento mula sa mama ko. Okay? Ano? Nahihibang ka ba, Faye? Ang layo-layo kayo ng coffee shop na pinagtatrabahuhan ng mama mo. At isa pa, pag naglakad tayo, makakadaan tayo dun sa isang construction site. Ang dami-dami pa namang mga kargador dun, Kadiri. Ha? Bakit? Anong meron sa construction site at mga kargador? Nagtataka ang tanong ni Faye. Naku, nakakadiri, Faye. Kaya kung ako sa'yo, sasakay na lang tayo. Alam ko namang may pera ka dyan eh. Ay naku, ang kulit mo talaga. Wala nga akong pera, Cheska, mamaya pa. Faye naman eh. Sana sinabi mo sa akin kagad para nakapangutang muna ako sa pinsan ko. Sus, ang arte-arte mo naman. Tara na. Hayaan mo na yung mga kargador na yan. Hindi naman siguro tayo sasaktan, di ba? Tanong ni Faye. Well, hindi naman. Kaso nga lang nakakapwisit eh. Sus, huwag mo na lang silang isipin, okay? Tara na. Suwestyon na lamang ni Faye at agad na silang naglakad na dalawa. Habang sa kabilang dako naman, ay nagtatrabaho bilang kargador si Jericho upang maranasan ang buhay ng mga kargador. Gusto niya lang kasing maging kargador upang kahit papano ay may experience din siya. Lumaki siya sa isang mayamang pamilya at kahit may hinahawakan na siyang negosyo, ay napagpasyahan niyang maging kargador para maranasan kung paanong maging isa. Sa kabila nito, siya ay nabibilang sa mga binatang mayamang negosyante. Uy, paring Jericho, kung sinuswerte ka nga naman,
Saan ng kanyang katrabaho nang may tinitingnan nitong dalawang babae sa malayo. Anong swerte dyan? Nagtatakang tanong naman ni Jericho. Aba, chance mo na to, Jericho. Di mo ba nakikita yung dalawang magagandang dilag, oh? Ito ng pagkakataon mo. Magkakanobya ka na talaga. At, aba, sino Cheska at Faye pa talaga? Ha? Sino yan sila? Tanong ulit ni Jericho. At nang lumingon siya, ay biglang tumigil ang mundo niya dahil sa napakaganda talaga ni Faye. At parang na-love at first sight siya. Sino nga ulit sila, kuya? Kita mo na. Natulala ka yata. Sina Faye yan at Cheska. Mga magagandang dilag sa malapit na bayan. Teka, tatawagin ko ha. Saad ng kanyang katrabaho, habang si Cheska naman ay hindi maipinta ang mukha. Sabi ko naman talaga sa iyo, friend eh. Mali itong naging desisyon natin na maglakad. Bulong ni Cheska nang makitang tinitingnan sila ng mga kalalakihan. Sus, hayaan mo lang sila yan. Huwag mo na lang pansinin. Malapit na naman tayong makalampas eh. At wala naman talaga silang ginawang masama. Kahit na. Bulong muli ni Cheska at nagulat na lamang sila nang tawagin sila. Cheska! Faye! Teka lang! Tawag ng isang boses na pamilyar sa kanilang dalawa. Kuya Amor? Sabay na sagot ni na Faye at Cheska. Buti naman hindi pa kayo nakakalayo. May gusto sana akong ipakilala sa inyo. Sino naman yan, kuya? Kasamahan ko sa trabaho. Teka nga, ano bang trabaho mo dito, Kuya Amor? Labor o kargador? Tanong ni Faye. Labor ako dito, pero may papakilala ko sa iyo na kaibigan ko. Sino? Pakibilisan na lang, kuya, kasi may pupuntahan pa kami ni Cheska eh. True! At baka useless lang yan, kuya ha? Make sure na matutuwa kami dyan. Dagdag pa ni Cheska. Grabe naman kayo, taray niyo talaga. Teka lang ha, tatawagin ko muna. Jericho, halika na dito. Nagmamadali pala si Faye at Cheska. Tawag ni Amor kay Jericho, kung kaya't agad na lumapit ito. Hey, ako nga pala si Jericho. Pakilala niyo. Hello, anong kailangan mo? Sabi kasi ni Kuya Amor na single ka daw, Faye. So bakit? Naku, Faye, friend. Parang alam ko na kung saan patutungo yung usapang to. Alam mo, bet na bet ko kasi gwapo. Pero tanungin mo muna kung anong trabaho, friend. Huwag yung puro arte lang. Bulong na naman ni Cheska. Kasi pareho naman tayong single eh. Kung pwede sana akong manligaw. Manligaw agad? Grabe naman, ngayon pa nga lang tayo nagkakilala eh. Ayoko na kasing sayangan pa yung panahon. Tsaka baka maunahan pa ako. Hirit pa ni Jericho. Ang corny mo naman. Ano nga palang ginagawa mo dito? Tanong ni Faye. Dito ako nagtatrabaho, Faye. Teka nga lang, dito ka talaga nagtatrabaho? Bakit hindi kita nakikita dito? Singit ni Cheska. Ano ka ba, Cheska? Huwag kang sumingit dyan. Kitang ako yung kinakausap ng tao. Saway ni Faye. Nako, okay lang. By the way, ano nga palang trabaho mo dito? Foreman o timekeeper? Tanong ni Faye. Ay, pasensya ka na. Wala sa dalawang sinabi mo eh. Ano palang trabaho mo dito? Isa akong kargador dito. Proud na saad ni Jericho na siyang naging dahilan upang umatras ng konti si Faye. Kargador? Nagpapatawa ka ba? Hindi kargador talaga ako dito. What I mean is, nagpapatawa ka ba na gusto mo akong ligawan? Sarkastikong tanong ni Faye. Oo nga, Diyos ko. Akala ko pa naman foreman ka dito. Sayang naman ang pogi-pogi mo. Diyos ko, ano naman ang maibibigay mong regalo sa kaibigan ko? Kargador ka lang pala. Natatawang saad ni Cheska. Ano namang masama kung kargador ako? At least, seryoso ako. Alam mo, Jericho, humanap ka nilang ng ibang babae. Kasi hindi ako interesado sa isang kargador. At kahit kailan, hindi ko hinangad na magkaroon ng jowang kargador. Magpapaligaw sa kargador na katulad mo. Kasi alam mo, yung mga iba nga mayayaman pero rejected eh. Ikaw pa,
Diyos ko, hindi kayo bagay. Sus, kargador na nga lang yung trabahong kaya mo. Kaya, sorry, pero hindi ka pasok sa standards ni Faye. Baka merong ibang babaeng mga kargador na katulad mo. Pwede kayo. Natatawang saad ni Cheska at nagtawanan pa sila ni Faye. Grabe naman kayo. Aanin niyo naman yung mayaman. Kung hindi naman kayo mahal, di ba? Bahala na. Basta maraming pera. Kuya Amor, sabihan mo tong kaibigan mo na ang taas-taas ng pangarap niya at gusto niyang manligaw kay Faye. Hindi muna tingnan yung sarili niya. Alis na kami. Oo, sige. Kayong bahala. Pero, wag niyo namang husgahan kagad ang tao, Cheska. Ay nako, hindi mo talaga kami maintindihan, Kuya Amor. Dahil lalaki ka at babae kami. Pero nagpapasalamat pa rin kami kay Jericho. Kahit pa paano napatawa niya kami ni Cheska. Natatawang saad ni Faye at agad na silang umalis. Habang si Jericho ay nasa isang sulok at nakayuko na lamang sa sobrang hiya. Naku, pasensya ka na talaga, Jericho. Akala ko kasi hindi maarte yung mga batang yan. Mababait naman yun noon eh. Naku, okay lang ako, Kuya Amor. First time ko lang kasing ma-reject na isang babae. Pero kung isipin mo, may punto naman sila. Sino ba naman ang isang papatol sa isang kargador na walang future, di ba? Naku, Jericho, huwag mo na yung isipin. Huwag kang mag-alala. Maghintay ka na lang dahil alam kong may bibigay ang Panginoon sa'yo na mas higit pa. Lahat tayo ay may mga partner na nakalaan para sa atin. Pero pasensya ka na talaga kanina ha. Sana pala hindi na lang kita pinakilala sa kanila. Malungkot na saad ni Amor. Tinapik na lamang siya ni Jericho. Lumipas ang ilang taon at buwan, simula nang magkatagpo ang landas ni na Faye at Jericho. Isang araw, ay napagpasyahan ni na Faye at Cheska na mag-apply sa isang grocery store bilang sales lady. Sigurado na ba tayo na mag-a-apply tayo dito, Cheska? Aba, oo naman. At isa pa, nahihiya ka ba? Hindi ah. Depensa ni Faye. We, hay nako. Okay, fine. Oo, nahihiya ako eh. Dahil Diyos ko, nag-apply tayo bilang sales lady. At hindi bagay sa itsura ko ah. Sana model na lang yung na-play natin. Ay, ang taas naman ng standards mo, te. Sales lady na lang tayo. At kapag nakapag-ipon-ipon na tayo, pwede na tayong lumuwas ng Maynila. Doon marami na tayong racket na makukuha. Okay? Sa ngayon, pagtiyagaan na lang muna natin to. Okay ba? Sige na nga. Pero sabay tayong haharap sa may-ari ha. Oo nga, Faye. Diyos ko, natatakot ka pa ba ngayon? Ihanda mo na lang yung karisma mo. Dahil sure na pasok tayo dito. Gamitin mo yung kamandag ng ganda mo. Sana nga lang, Cheska, nadadala sa ganda yung may-ari dito. Madadala talaga yun. Bali-balita ko nga, binata daw yung may-ari. At may chance pa na baka magkaasawahan kayo. Biro pa ni Cheska. Ay nako, Cheska. Tanungin mo na nga lang yung guard. Para naman makalis na tayo. Baka may makakita pa sa atin dito. Question ni Faye, kaya't agad naman silang lumapit sa guard. Excuse me kuya, nandyan po ba yung may-ari? Yes po ma'am, bakit? Ano po kailangan nyo? Mag-a-apply ho sana kaming sales lady eh. Ay, sige po ma'am, pasok lang po kayo dyan. Doon sa may gilid po, may maliit na pinto. Office po yan ni sir. Ay, sige, salamat. Saad ni na Faye at Cheska at agad na kumatok. Come in. Utos ng boses, kaya't agad naman silang pumasok. Pagpasok nila, ay gulat na gulat sila sa kanilang nakita. Hindi sila agad nakapagsalita at napataas na lamang din ang tingin ni Jericho sa mga pumasok. Oh, hi! What a small world! Nagkita ulit tayong muli. After a few months. Nakangiting saad ni Jericho. Diba, ikaw yung kargador noon? Anong ikaw yung may-ari ng grocery nito ngayon? Miss Faye, noon pa man mayaman na ako. Nung nakilala niyo ako bilang kargador, gusto ko lang kasing maranasan yung trabaho na yun. Kaya nga lang, hindi naging maganda yung experience ko eh, kaya tinigilan ko na lang.
Ano nga pala pinunta nyo dito? Mag-a-apply ba kayo? Ala, sorry pero hindi ko kayo tatanggapin. Dahil sa hindi bagay yung mga ugali nyo sa grocery ko at maging sa ibang mga trabaho pa dito. Wala kayong respeto at matapobre pa. Kaya makabubuting umalis na lang kayo. Malamig na sa Adi Jericho. Kaya't agad na lamang umuwi sina Faye. Oh my gosh, Faye. Diyos ko, akala ko nasa Wattpad lang yung mga ganun. Nangyayari pala talaga sa totoong buhay. Oo nga, Cheska. Diyos ko, kung makibabalik ko lang sana yung panahon, sana pumayag na lamang ako magpaligaw nun. Paano na tayo ngayon? Ay naku, malungkot na sa ni Faye. Nang makauwi, ay hindi maalis sa isipan ni Faye ang nangyari. At talagang nagsisisi siya sa kanyang mga nagawa. Kung sana nga lang, ay maibabalik pa ang panahon. Pero hindi na talaga. Sana'y masarap na ang buhay niya ngayon.